You ready? Get ready for Karakantaan mo sa na yan. Karakantaan mo sa yan. Karakantaan mo sa na yan. Karakantaan mo sa na yan. Sa radyo natin FM Naga. Karakantaan mo sa na yan. It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. The mighty sound across the archipelago. Radio Natin nationwide. Anong M ang masarap? Usapan, usapang masinsinan, usapang makabuluhan, usapang mabilisan, usapang malikot-kalikot. Ano pa nga ba? Makinig na sa programang Usapang M. Usapang M. Kasama ang pinipiling special guest na pwedeng makachika. Usapang M. Dito sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Usapang M. Radio Natin nationwide. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating programang... Nasaan na yun? Ayan. Ayan, welcome po sa ating programang Usapang M. Usapang Miss Gay Bicolandia 2025. Ayan, kahapon po nagkaroon na sila ng kanilang screening and presentation ng Miss Gay Bicolandia for this year. Kaya naman ako siguradong kaabang-abang na naman kung ano ang mga pasabog, kung ano ang mga ganap na mangyayari para sa taong ito ng MGB 25. At kasama ko po ngayon para sa ating programa, bago ko siya ipakilala pala, tayo po ay napapakinggan live sa ating radio frequency 89.5 radyo natin nationwide in Naga City. Tayo din po ay napapanood sa ating FB page, Radyo Natin 89.5 Naga. At napapakinggan din po tayo sa aming live stream, radyonatinfm.com/naga. At kasama ko nga po ngayon ang kanilang pageant chairman para ngayong 2025. At syempre siya din po ang secretary ng Share Ami International, MGB Incorporated. Tama, ayan. Walang iba kung hindi si Jepoy Conde Cornel. Magandang araw sa iyo, Jepoy. Magandang araw din po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa estasyon natin ngayong umaga. Ayan. So, kamusta naman ang kaganapan kahapon sa inyong screening and presentation ng Miss Gay Bicolandia? Naging isang matagumpay naman po ang nagiginawa naming screening yesterday for Miss Gay Bicolandia 2025. May dumating pong mga 26 aspiring candidates and we were officially announced the top 20 candidates po for this year's pageant. So, marami rin po pupuntang mga supporters nila nanonood. Also, ilan sa mga counselors po natin ang nandoon din para sumuporta sa aming screening. Pero ilan talaga yung nag-register? Actually to po, join, ang oo. nag-register sa amin, 49 for this year's Miss Gay Bicolandia. Pero due to the weather condition yesterday, konti lang po yung nakarating. Kaya po, nag-start po kami ng screening with 26 candidates. But we were very happy kasi nga dahil sa condition ng panahon yesterday, pero ganun pa rin yung number of aspiring candidates na dumating po sa amin from different provinces of Bicolandia.
Ayan, oo nga naman, 'di ba? Hindi na din natin masisisi kung bakit hindi nakarating yung ibang nag-register. Although sayang yung pagkakataon. Pero may next year pa naman, 'di Of ba? course po, And yes. hopefully maganda yung panahon natin para naman yung mga magre-register by next year talaga namang maipakita nila yung kanilang kakayahan, yung kanilang talento at yung kanilang kagandahan bilang maging queen, 'di ba, ng Yes po. Bicolandia. And Jepoy, gusto ko lang malaman kasi syempre marami din sigurong nagtatanong or marami ding, alam mo na, maraming mga nagko-question. Ano ba ang objective? Ano ba ang goal? Bakit nagkakaroon ng Miss Gay Bicolandia? Actually po, ang Miss Gay Bicolandia, this is our 56 year. So, Miss Gay Bicolandia is the longest running trans pageantry in the whole Southeast Asia. Ang goal po namin is to really amplify the voices ng LGBT organization members para po marinig po yung kanya-kanyang causes namin na sa likod ng nagagandahang mga mukha, ng gagandahang gown, merong cause na pinaglalaban. Some of our candidates, meron po dyan mga doctors. Some of them are nurses. Some of them are teachers. So we are all professional na nandito pinapakita na we can be something sa society natin. And sa ngayon po ang organization namin ng Share Ami International, we're really driving yung humanitarian causes. Na after the Miss Gay Bicolandia, we are committed to create 6 humanitarian causes the year after that coronation night. And ginagawa po namin to sa iba't ibang lugar sa Bicol region. Minsan sa Daet, minsan sa Albay, minsan sa Naga, at iba't ibang municipality po na meron tayo dito. So, pinapakita po natin dyan yung layunin namin na trans visibility, na hindi nga lang po kami pang pageant. We can do something for our society. Ayan. Has this been handled by Share Ami International ever since na nagbuo ng Miss Gay Bicolandia? Yes po. Miss Gay Bicolandia was founded by the late Councilor Tata Flores. Tapos po yung mga friends niya na tumulong para masimulan po yung pageant na ito. Tapos po, pinasa-pasa na lang din po siya sa mga nakaraang mga taon. Right now po, we are headed by Mami Mili Imperial na pamangkin ni Tata Flores. So yun po. Nice. So, beside sa Miss Gay Bicolandia, ano pa ba, and yung mga humanitarian causes na ginagawa ng Share Ami, meron pa bang ibang program or activities na pwedeng yung mga advocate nyo, yung advocacy ng Share Ami International na pwedeng mag-join pa yung iba nating mga kapatid from the LGBTQ? Actually po, ang Share Ami International is an active organization within the Bicol region. Dito po sa Naga City, napakarami mga activities na dinadaluhan namin as an organization. Recently po, we joined a 2-day seminar for HIV awareness ng UNAIDS Foundation. So, pinapakita namin na hindi lang kami pang humanitarian causes. We can also we can serve as voice also for other causes na makakatulong sa buong LGBT community. Also, last June 2020 or this year, we are one of the active organization na nag-organize ng Pride Month sa buong Naga City. So, along with the other organizations sa buong Naga, tumutulong kami to really unify the whole LGBT organization within Naga City. Yung Share Ami International ba, do you also support yung mga maliliit na organization sa mga bara-barangay? Actually po, yes. Kaya sabi namin, for the past years, parang nasa Share Ami International lang yung spotlight. So we wanted them po to share yung platform na pwede. During the Pride Month po, what we did is, hindi lang kami nag-a-attend ng mga radio station interviews. We are asking other organizations from different barangays to join with us. Para nga po, hindi lang yung boses namin na maririnig. Though, isa lang ang pinaglalaban namin, pero mas maganda pa rin po yung makarinig ka ng ibang point of view ng iba't ibang organization na nandito sa Naga City. Ayan. Napakagaling naman kasi, 'di ba, before pa na naging let's say naging legit yung mga yung association ng LGBTQ, hindi masyadong naiintindihan yung point of view
ng mga kapatid natin dyan, di ba? Hindi sila masyadong pinapakinggan, hindi naiintindihan. But now that Share Ami International is here, parang ang daming busy. Parang ang dami niyong ganap na talagang yung advocacy nyo, hindi lang para ipakilala yung sarili ninyo, but what you can do to the community, di ba? Yes po, I agree po na yun nga po ang goal namin na hindi lang ang Share Ami ang makilala. Hindi lang po kaming mga taga Share Ami ang makakuha nung spotlight ng platform na merong ganito. So we are sharing it to others din po para sabay-sabay kami nga angat. Hindi lang po yung isang organization na nasa taas. Kasi nga po, right now po, it's 2025. Pero it's very challenging pa rin to really have that acceptance from other people. Pero with this kind of drive, yung visibility, pinapakita namin that we are part of the community. Pakonti-konti po natatanggap ang mga miyembro ng LGBTQIA+ organizations or community. With going back with Miss Bicolandia 2025 and yung mga previous years na merong Miss Bicolandia, ano ba ang mga ginagawa ng mga crowned queens natin? Alright po, I joined po the Miss Gay Bicolandia Executive Committee back in 2020 o 2021 kasi I was crowned as Miss Gay Bicolandia Tourism back in 2020. So after that year po, I joined agad the executive committee. Then ang ginagawa po ng mga crown queens namin, they are really part of the cause. So we are encouraging them to be part of the humanitarian cause na meron kami. They are joining sa preparation hanggang doon sa mismong event ng humanitarian causes where we are doing gift giving, feeding, we are doing some games, mga fun games with the kids. Also, meron kayong mga toothbrushing activities for the kids. Then, sila rin po sa mga kanya-kanyang municipality nila, nag-organize din ng kanya-kanyang mga humanitarian causes. So, yun po yung ginagawa ng mga crown queens namin. Sabi nga namin, hindi natatapos ang Miss Gay Bicolandia after crowning. Yung pagiging queen ng Miss Gay Bicolandia, it's a commitment, it's a responsibility na they need to carry the whole year round and after that year pa. Kasi once you are crowned as Miss Gay Bicolandia, there is a different, parang level of responsibility na kaakibat. You need to be a voice talaga for the whole LGBT organization and you need to do something good para mapakita nila na para makita ng ibang mga member ng LGBT organization na pwede naman palang maging okay tayo sa lipunan and why not gayahin natin siya so that we can replicate that kind of idea na okay, gagawa ko na mabuti. Para po yung idea na makita kami ng community, magtuloy-tuloy din. Ganun po. Ayan, ang ganda. And since it's Share Ami International ang nag-handle ng Miss Gay Bicolandia, do you get to represent yung ating mga crown queens or yung ating mga beautiful queens to represent yung Bicol sa ibang lugar? When it comes to national pageants po, when it comes to national pageants, we're more than willing to support them. Pero some of them po are not yet ready to really go outside. But we are encouraging them kasi we know the capability of a trans Bicolana queen na kayang-kaya nila makipagsabayan. So maybe this is not the right time pa po for us to send beautiful queens outside Bicol region, but we are more than ready to send representative for any national pageants. Ayan. Oo. We have a common friend, si Queen Yes. Hugo. Shout out kay Queen Hugo. Ayan. Oo, kasi siya, we've been together sa work and we've seen her, how she bloomed into a queen. Ayan. So, talagang yung pinagdaanan niya and yung parang nakaka-proud na kilala mo siya and then kada pageant niya, siya yung naka-crown, siya yung nakakuha ng crown, nung title. Kaya nakaka-proud na makakilala ng mga katulad nyo na talagang hindi lang kayo pang stage, kung hindi, you have something to show para sa ating community. Actually, I'm very grateful to Queen, just to share. Kasi yung idea na sumali ng Miss Gay Bicolandia started with a parang little conversation with Queen. Now, she is parang I wanna join. Then she supported me dun sa pageant ko. Then after that,
itong mga nakaraan taon na while I'm member of the executive committee na po, Queen is really there to support me. Right now, being the pageant chairman, Queen is always beside me para pag-usapan ng mga bagay-bagay. She's there para suportahan ako sa mga ideas ko. And again, I'm very grateful that I have Queen na tumutulong sa akin. So you're right po na parang very inspiring yung magkaroon ng ganong kakilala na tao na there's something in her na may inspire ka to do something good din. Parang ganun po. So being the pageant chairman ngayon ng MGB 25, ano ba yung pwede naming i-expect? Ano ba yung makikita pa namin sa darating na Miss Gay Bicolandia 2025? Yung mga candidates po natin, babalik po sila ng Naga City sa September 9 for their rehearsals, also for their courtesy visits, then sponsor visits. Pero sa Miss Gay Bicolandia pageant po, you will see a different approach this year. Kasi I'm, as a pageant chairman, I'm planning to showcase how beautiful our culture is, how beautiful the culture of Bicolano or Bicol is. So, makikita po natin yung iba't ibang magagarbong kasuotan from our queens. Also, may mga hinanda po kami para maging memorable yung pageant night na ito. Sabi nga natin, minsan lang yung makasali ka sa Miss Gay Bicolandia, why not make it memorable for those candidates para pagtanda nila, they will definitely recall na, oy, ito yung Miss Gay Bicolandia 2025, ito yung nangyari dyan. Ayan. Jepoy, please invite our viewers, our listeners, para sa darating na Miss Gay Bicolandia 2025, kailan at kung saan ang ganap. So, iniimbitahan ko po lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayong umagang ito na manood ng Miss Gay Bicolandia 2025 Coronation Night. Mangyayari po ito sa September 11, 2025, 7 p.m. at Jesse M. Robredo Coliseum. So, wala pong tickets na binibenta. You can definitely join us for free. Suportahan po natin ang kanya-kanya mga kandidata po natin and let's witness them shine sa MGB stage. Sabay-sabay po nating tunghayan kung sino po ang makokoronahang Miss Gay Bicolandia 2025 at para ipakita po kung ano ang meron ang mga trans Bicolana queens. Ayan. So, nakaka-excite. I am so excited to witness the Miss Gay Bicolandia. Every year naman, nakaka-excite siya kasi parang it's a different kind of pageantry. It's something na parang makikita mo na something that will inspire you. Hindi ko alam kung ano, but it's just something. And it's so exciting to witness them na pwede pala yung mga nag-hesitate na sumali sa ganyan, na ilagay nila yung sarili nila dyan sa spotlight. It's very inspiring na pwede pala ako. I can be a queen. Yes po, definitely. Ang Miss Gay Bicolandia is an inclusive pageant na we can ask anyone to join. Walang age, walang size, walang height, walang weight. Anyone, basta may puso ka tumulong, may puso ka to commit doon sa cause na meron po ang Share Ami International, then you can definitely be a Miss Gay Bicolandia Queen. Uy, ang ganda. Parang it's limitless. Yes po. Yes, ang galing. So, Jepoy, thank you so much for your time. Alam ko, personally, very busy ka from your being a pageant chairman sa personal work mo and everything on the side. Alam ko very busy ka, but thank you so much na nakapunta ka dito sa station namin and to share your time and to share sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, all about Miss Gay Bicolandia 2025 and all about Share Ami International. So, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa oras. Maraming salamat din po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin for this specific interview. Again, we wanted to show na
yung LGBTQIA+ organization can do something in the society. So ito pong mga ganitong platform, mina-maximize po din namin ito so that other people can listen, watch kung anong meron ang mga LGBT members ng society natin. Thank you very much po. Is there anything na baka nakalimutan ko na ma-mention or na something na dapat malaman din ng ating ng community? Actually po, magpasalamat lang po ako sa mga sumusuporta sa Miss Gaby Colandia Share Ami International, sa local government of Naga, sa aming mga sponsors, sa mga media partners na sumutulong, sa mga sponsors personal na tumutulong po sa aming mga executive committee. Hindi namin magagawa ang taon-taong Miss Gaby Colandia without all of your support po. So sa lahat po nakikinig, maraming salamat po sa yearly support sa Miss Gaby Colandia and Share Ami International, Miss Gaby Colandia Incorporated. Ayan, so abangan po natin sa darating na September 11, 2025 sa JMR Coliseum ang Miss Gaby Colandia 2025. Sino kaya ang makokoronahan na susunod na queen ng ating pageant na Miss Gaby Colandia 2025. So maraming salamat po sa lahat ng nanood, sa lahat ng nakinig. Special mention, special pagbati kina Sir Louis, Sir Elmer at kay Sir Alex ng Volantes Tailoring. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and sa lahat po ng sumama sa atin ngayong oras na ito. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Ito po si Mama Jana nagsasabing always take care and to God be all the glory. Thank you, Jepoy and sa Share Ami International. Thank you so much. Bye! Anong M ang masarap pag-usapan? Usapang masinsinan. Usapang makabuluhan. Usapang mabilisan. Usapang malikot-kalikot. Ano pa nga ba? Makinig na sa programang Usapang M. Usapang M. Kasama ang pilipiling special guest na pwedeng makachika. Usapang M. Dito sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Usapang M. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. For your tarpaulin outdoor and indoor ads, trust Square Food Graphics and Ads. Square Food Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl stickers, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic build-up signage, stainless build-up signage, LED signs, sticker vehicle wrapping, jeepney top ads, t-shirt printing, and many more. Square Food Graphics and Ads located at the door 4, CBD2, Barangay Triangulo, Naga City, in front of CBD Bus Terminal. Call 473-3668 or 0917-532-6600. Square Food Graphics and Ads. Double light at barkada, sarap pagsama-sama. Doble swabe, daling inumin. Doble sarap, iandalhin. Easy lang, chill lang. Every moment ang gaan. Ang saya-saya, may kulinan, may tawanan, may sayawan. Double, double, double light. Double, double, double light. Double light gaan talaga. Emperador Double Light! Doble swabe, doble sarap.
Drink responsibly. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Si Kuya Bandao, your friend, Yuri Joe. Karakantahan mo sana yan. Radyo Natin presents 5 Derecho. 5 Derecho. One artist, 5 straight songs, 5 paborito mong kanta, iisa ang lumikha. 5 Derecho starts now.